put into concept na intercession is Jesus' ongoing act of standing in God's presence and presenting petitions for us as our great high priest. Even now, he is praying for you, pleading your case, securing your future. Intercession also refers to the prayers we offer for others. Through Christ, we are invited into this holy work of lifting one another before the Father. Itong Bible verse natin ay matagpuan sa Hebrews chapter 7 verses 24 to 25. But the Lord says priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save the uttermost, those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Ngunit sa Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, ubusan niyang maliligtasan lahat ng malapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. At ang teachings ko tingin ay naman, Jesus constantly intercedes for us. Ibig sabihin na lagi na mamagitan si Jesus para sa atin. Parang namamagitan lalo na sa kasalanan natin. Parang sa paningin ng ating Panginoon, may abogado tayo na parang nag-absuelto talaga ng mga kasalanan. Parang automatic malinis na tayo dahil sa kanya kasi lagi siya namamagitan para sa atin. Number 2 po, Christians are called to stand in a gap. Ito po yung mga Kristiyano tinawag upang tumayo sa parang makeup, diba? Ang ibig sabihin, magiging blessing tayo sa ibang tao na bilang Christian, parang tayo din nagpipray. Hindi lang tayo nagpipray para sa sarili natin, kundi nagpipray din tayo sa ibang tao na mas nangangailangan ng ating Panginoon. Yung mga taong hindi siya kilala, pinagpipray natin yan na upang mas makilala ang ating Panginoon, mas mapalapit sila sa Kanya. Number 3 po, intercession is based on Christ being assured. Ito po yung pamagitan ay base sa tapos na gawain ni Kristo, kasi hindi tayo pwede mamagitan na parang pinagmamalaki natin na mas mataas tayo sa Kanya. Kailangan naka-align lang din tayo sa kung anong natapos, kung anong ginawa niya, diba? Parang hanggang doon lang tayo, hindi tayo pwedeng sumobra na parang sa tingin natin nakakataas na tayo sa Kanya. Mali yun. Kasi kung nakakataas tayo sa Kanya, makasalanan tayo. So pag nag-isip tayo ng gano'n na parang nagmamataas tayo sa ibang tao na piling natin na sobrang piling natin. And application naman po, kung dito ma-apply sa ating buhay, start an intercession ministry. Ito po kung naghahanap tayo ng kung saan tayo pwede maglingkod. Pwede na po tayo mag-start sa intercession, yung nagdadasal tayo sa ibang tao. Ministry natin yung pwede natin yung simulan sa ganun kaliit lamang na parang tawag dito, may progress yun diba? It takes time para lumago tayo sa isang bagay. Number 2 po, stand in the gap for the people around you. Ito po, manatili tayo sa nasimulan natin gap na ginagawa natin, na talagang tinawag kasi tayo para doon para mag-stand sa pagnahin. Kaya manatili tayo doon talagang makawakan natin yung gap na yun, talagang stand firm tayo sa gap na yun para sa mga taong nasa paligid natin. And lastly po, so preserve God's presence. Talagang iano mo yung sarili mo, ituon mo yung sarili mo
presensya ng ating Panginoon at para sa presensya rin ng ibang tao. Hindi lamang po ang aking devotion ngayong araw. Saan po may natutunan kayo? At huwag ko itong kalimutan na i-share sa ating